sa lahat ng mabuting bagay galing sa Panginoon. At nawa po, inaanyayaan po namin kayo ni Brother Orly, kasama ko po, na makinig po tayo ng salita po ng Panginoon. Samantalahin po natin ang panahon sapagkat ang mga araw po ay nasasama. Kaya nawa po ay tulungan po, kabayan po tayo ng Panginoon. At mahabag na mahabag po ang Panginoon sa lahat. Brother Orly? Yun nga po mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay patuloy na magnilay-nilay, magbulay-bulay ng salita ng Panginoon sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating buhay. Ano po? Ito po ay nararapat na ating gawin sa araw-araw sapagkat yan po ay nakalagay sa aklat ng mga awit na mapalad ang tao. Sa Kapitulo 1, Talatang 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So napakahalaga po mga minamahal na tayo po ay laging nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sapagkat ang sabi, tayo po ay magiging mapalad. Tayo ang ikay magiging gaya ng punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta. Yan po kasi rin po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo dito sa kapitulo sa aklat ni Juan Kapitulo 15, Talatang 1, na nararapat po yung bawat tao ay manatili kay Kristo. Tulad nga po ngayon, ano po, maraming relihiyon na nagpapakilala Kristiyano daw po sila. So, lalong-lalo na po itong relihiyon na galing po ng Roma, ano po. Ngayon po, lumalaganap yung pagpupost nila ng larawan ng isang babae na yun daw po si Mama Mary. Happy birthday daw po ngayon ng kanilang ewan po kung ano. Hindi ko makanta po, Brad. Meron pong parang kumakanta. May ano po. Pumapasok po. So, ngayon po mga kapatid, papatuloy po tayo, no po. Yung ginagawa ngayon ng maraming tao, birthday daw ng ina ng Diyos, ano po. Mga minamahal, wala pong ina ang Diyos. Ano po, wala pong ina ang Diyos. Gawa-gawa lang po yan ng mga tao na mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginagawa po nilang Diyos lahat ng mga santo-santuhan, niluluhuran, ginagapang-gapangan, ano po, hinihimud-himuran, hinihimas-himas, para daw gumaling sila sa sakit. Ang totoo po niyan, hindi po kayo gagaling dyan kahit hihimas ninyo. Lalo po kayo magkakasakit. Tingnan nyo po, yung sa dami ninyong humihimas dyan, lalong nagkaroon na ng virus yung mga rebulto na yan. Kaya hihimas ninyo. Diyan sa Negrong Sisusa na yan sa Quiapo. Ano po? Ano po ba ang kailangan? Ngayon, nagpapakilala kayong mga Kristiyano. Hindi naman po kayo Kristiyano yung mga ganyang pananampalataya. Hindi naman po pananampalataya ang Kristiyano yan. Pananampalataya po yan ng mga pagano. Huwag po kayo magagalit, katotohanan lang po mga kapatid. Wala pong itinuro ang Panginoon Kristo na ganyang aral. Na lahat ng mga santo-santo, mga pangalan ng kung ano-ano, ididikit ninyo sa kahoy, sa bato na ginawa ninyo, papangalanan ninyo ng santo sa Biblia. Wala pong ganyan. Hindi po aral ng Panginoon Kristo yan. Pati yung ginawa ninyong negrong kahoy dyan sa Quiapo, sasabihin nyo si Jesus yan. Hindi po si Jesus yan Gawa-gawa lang po yan ng tao. Gagawa ng kahoy, iuukit na katulad ng tao, pagkatapos papangalanan ng pangalan daw ng santo.
Magsisi po kayo mga kapatid. Kaya nga po lalong lumalala ang salot sa mundo dahil dyan. Tandaan nyo po yan. Ang puot po ng Diyos ay lalo pong lumalala. Bakit po? Sa gagagawan po ng tao. Imbis na sa Diyos sumamba sa mga kahoy, sa bato, na binabansagan nilang mga pangalan ng santo, kung ano-ano. Baguhin na po natin yan mga kapatid. Wala pong mangyayari sa buhay natin yan. Salot po ang aabutin natin dyan. Salot po. Yung mga rebulto na yan, kahit iharang nyo pa yan sa lahar eh. Walang magagawa yan eh. Hindi niya kayang patigilin ng lahar. Siya, mababaon pa siya sa lahar pag hinarang nyo sa baha yung mga rebulto na yan eh. Hindi po kayang magligtas yan. Kaya kung tayo nagpapakilalang Kristiyano, ganito po ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa Juan 15, ano po. Ito po yung ano eh, kung paano manatili kay Kristo, paano sumunod kay Kristo. Ito po, sa Juan 15 talatang 1. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ano po ang nakapaglilinis sa tao? Ano po ang nakapagpapabunga sa tao at nakapaglilinis sa kaluluwa ng tao, sa buhay ng tao? Ano po ang nakapaglilinis? Yung bang mga ribulto na inihimas-himas ng tao, yan ba'y nakakapaglinis? Hindi po, lalo ka nga pong magkakasakit dyan eh. Ikaw, halimbawa may sakit ka, hihimas ka doon sa ribulto eh, ang daming humihimas doon. E di lalo kang mamamatay dyan sa sakit. Ang tunay pong makapaglinis sa tao, makapagpapagaling sa tao, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang salita. Mga kapatid, ang sabi niya rito, tingnan niyo po ha, ang bawat sanga na sa dito na po, sa talatang 3, 15 talatang 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ang nakapaglilinis po, hindi yung kung ano-ano, yung paghima sa panyo, pagbili ng panyo, na may mga nakasulat na ganito, may prayer na nakasulat sa panyo. Hindi po yan ang makapaglilinis sa tao. Hindi rin po yan ang makapagpapagaling sa tao, mga kababayan, mga minamahal. Ang makapagpapagaling sa tao, ang makapaglilinis sa tao, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang salita, na kanyang sinalita. Ano po? Ang sabi niya, kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yan. Yan po mga minamahal. Sigurado naman po tayo eh. Sa Pilipinas po talaga, maraming tao, mga relihiyoso, ano po. Kilala talaga tayo ng mga relihiyoso. Ang ito lang po ang ano eh, uungat relihiyoso. Ngunit pinipilit yung kanyang sariling paniniwala. Kung ano yung kinagisnan niya, kung ano yung itinuro ng pastor, paninindigan niya na yon. Hindi muna niya sisiyasatin kung tama ba yung aral ng pastor niya. Basta ang mahalaga, nandun siya, member siya doon. Pag sinabi ng leader, pag umanib kayo sa ganito, sa iglesia ni ganito, sa iglesia ni Kulapo, ano-ano, maliligtas kayo. Maliban na kayo umanib dito, hindi kayo maliligtas. Wala naman pong ganyang kaligtasan, mga minamahal eh. Wala naman pong aral ng Panginoon Jesucristo na pag umanib ka sa
sa iglesia ni ganito, maliligtas ka. Hindi po yun eh. Maliligtas ka sa pamamagitan ni Kristo. Paano po ba tayo maliligtas sa pamamagitan ni Kristo? Ang sabi niya, manatili kayo sa akin. Ano po? Manatili kayo sa akin. Gaya ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sarili, hindi makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Angkin tayo na ang angkin na tayo lang ligtas, tayo kay Kristo. Samantalang ang aral naman na hindi ayon kay Kristo. Ano po? Pinipilit yung kanilang sarili. Angkin lang ng angkin. Ang sabi ng Panginoon Kristo, siya yung puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Sino po ba yung mga sanga? Yung mga sanga na nanatili sa Kanya. Alin po ba yung nanatili sa Kanya? Ang sabi niya, yung nilinis ng Kanyang salita. Ayun po bang paghima sa rebulto, nakakalinis ba yan? Hindi po, mga minamahal. Hindi po nakakalinis yan. Lalo po tayong mapapahamak yan. Yan nga po nagdadala ng virus, kahihimas ng marami. Halo-halo yung humihimas dyan eh. Pag uwi, nagkasakit, nagkalagnat. Yung pala, virus na. Kahihimas dyan. Ano po? Mga minamahal. Wala pong kabuluhan yan. Sabi ng Panginoon Kristo, kung kayo'y magsipanatili sa akin, sa talatang 7, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Yun. Ayan po, mga minamahal. Mananatili tayo kay Kristo. Tayo daw ay dapat manatili sa Kanya, na gaya ng sanga na hindi makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Bakit? Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ayan po, mga kapatid. Isa pa po, maliban na tayo manatili sa Kanya, sapagkat kung hindi tayo manatili sa Kanya, wala tayong magagawa. Katulad po ng remnant. Ipinangaral ba ng Panginoon Kristo na ang kanyang iglesia lalagyan ninyo ng pangalan na remnant? Saan niyo po ba nabasa yan? Ang iglesia ni Kristo, ang iglesia ng Panginoon Kristo, remnant. Ano pong talata yan? Mga minamahal, sasabihin natin tayo kay Kristo. Tayo ay mga sanga ng Panginoon Kristo. Ang sabi ng Panginoon Kristo na ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, sa talatang 5. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yan po, mga kapatid. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon Kristo, para mapatunayan na tayo ay tunay na mga tagasunod, tayo tunay na mga alagad ng Panginoon Kristo. Ano bang sabi niya? Basahin po natin sa Kapitulo 8 sa talatang 31. Ano po? Ang sabi rito, 1:8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Yan. Kaya kahit anong angkin natin na tayo lang yung totoo, tayo yung totoo, kaya ng iba dyan, nagmamalaki. Sila daw yung totoo kasi sila daw yung unang-una. Kayo nga po yung unang-una. Kayo po yung unang-unang nagligaw sa tao. Alam niyo po ba kung saan galing yung reliyon? Roma po yan eh. Ha? Kaya nga pag binotismuhan yung isang bata nagiging Romano eh. Ha? Hindi nyo ba naiisip yun mga kapatid, mga kababayan? Ang isang bata pinanganak. Tapos bibinyagan doon. Pag binyag, may tatak na siya na, yes, ganito, the children
siya ay naging isang Romano. Isipin mo yon. Hindi po Kristiyano yan, mga kababayan. Gawa po ng mga Romano yan. Hindi po yan tunay na alagad ni Kristo upang sabihin na sila'y kay Kristo at sila'y Kristiyano. Hindi po. Hindi po, mga kababayan. Sa tatak pa lang, kita nyo na kung ano yan Pag bininjagan yung bata, nagiging Romano. Kailan ka naman naging Romano? Pilipino ka. Di po ba? Kaya, nawa po, maunawaan natin itong mga pahayag ng ating Panginoon Kristo. Ang pahayag ng Panginoon, ang pahayag ng Diyos. Paano ba tayo makilala na? Paano ba tayo makilala na tayo yung mga tunay na alagad ni Kristo? Sabi niya, manatili kayo sa aking salita. Manatili kayo sa aking salita. Ay yung paghimod-himod kay Mama Mary, happy birthday. Salita po ba yan ni Kristo? Hindi po, mga kababayan. So, narito po ang ating kapatid, si Brother Ray. Brother Ray, kayo po. Opo, salamat sa Panginoon. At yun nga po napakalinaw po na ang tao po ay dapat po na malaman niya po kung yung tunay niya po bang paglilingkod ay ayon po sa Panginoon. And mahalaga po yun na minsan lang po ang buhay po ng tao. Pag nagkamali po, wala na po pag-asa kapag ang tao po niya matay. Kaya yung pagsamba po sa mga revolto ay mali po yun. Sapagkat yun po ay pinagbawal. Tapos po yung iba po naman nagtuturo po ng hindi naman po sa aral ni Kristo na pagkatero. Hindi na po sa salita ng katotohanan. Marami po naliligaw, marami po napaguguluhan dahil sa dami po nga ng religion. Dito po, Brother Orly, yun po nga sa aklat po ng Ecclesiastes, Kabanatang 12 at talatang 13 at 14. Ang sabi po doon, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang pong katungkulan ng tao. Ganyan po, no? Katungkulan po natin, hindi lumabas na katungkulan to, Brother Orly. Oo, 100% katungkulan ng tao. Opo. Ano katungkulan natin? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ikaw, pag sinabi po, Brother Orly, ikaw, isa-isa po ito. Hindi po sinabing kayo, kundi ikaw. Ikaw. Ako. Yung kinakausap ng Diyos, Brad. Yung kinakausap ng Diyos. Lahat kinakausap ng Diyos. Ikaw. Opo. Pag ikaw, isa-isa, di ba? Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit po kailangan natin matakot sa Diyos at sundin yung kanyang mga utos sapagkat dadalihin ng Diyos ang bawat gawa na kahatitan. Maging ito'y kubling kubling bagay, maging mabuti o masama. Dadalhin po ng Diyos sa kahatitan bawat gawa. Bawat gawa po, Brother Orly. Wala po dito makakalasot. Bawat gawa po. Kahit po yung tagong ginagawa po ng tao. Kahit tago po, hahatulan po ng Diyos yan. Kaya ang sabi, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 9, yung ginagamit ko, Brother Orly, Biblia po na matagal ko na ito Yung Biblia ko matagal na, nasira po yung cellphone ko, nawala po yung yung LCD po, itim na lang Mga apps. Kaya medyo, ito pong ginagamit ko po, ito po yung daladala ko noon. Yung na umahayo po tayo, Bibliang luma. Ano nga hiwa-hiwalay na Sa akin po kasi. Medyo malabo. Opo, medyo malabo. Pero, kung ano po yung nandyan, yun na po natin. Kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon. At sisikapan po natin. Dito sa Kawikaan po, Brother Orly, Kawikaan, Kabanatang 9, talatang 10, ang sabi po rito, 9, talatang 10. Apo, ng mga kawikaan. Sige po. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawan. Dito rin po may binabanggit ang pagkatakot sa Panginoon ay sabi po yung karunungan. Pag may takot po tayo sa Panginoon, meron tayong karunungan. Kaya po, kakaroon tayo ng karunungan.
Kaya napakahalaga po yung takot sa Panginoon. Dito po sa Kawikaan, Kabanatang 1, Kawikaan din po, Brother Orly. Kabanatang 1. Yung iba po, sa iba na po natatakot. Kabanatang 1. Ano po? Sa iba na po sila natatakot. Opo. Kagaya po yung lindol po sa Morocco. 600 po yung namatay, mahigit. 600. Bago lang po ba nangyari? 7. Opo, 600 po mahigit. 7.2 ata yung nakat niya. Lagi po yan sa Dami po namatay. nakaraan din po yun, libo-libo na patay nila sa lindol. Opo. Binalita po kanina. Dito po sa Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 24. Diyan na po kay Brother Orly. Opo. Para saan ko po. 24. Ay, 23 po. Umpisa ko po sa 23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubos ang aking espiritu sa inyo at aking ipahayag sa inyo ang aking mga salita. Ano po? Kapagkat ako'y tumawag, Brother Orly, at kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Yun niya po magsibalik kayo sa aking saway. Ano po? Sabi ng Panginoon, magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubos ang aking espiritu sa inyo. Kapagkat ako'y tumawag, yun niya po tumatawag din yung Panginoon. At kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Yun niya po no? Kundi inyong inuwi ang aking buo kong payo at hindi nyo inibig ang aking kaway. Ano po? Yun niya po, no? Nananaway po yung Panginoon, nagpapayo po siya. Kaya lang, walang makinig. Ako naman, sabi po ng Panginoon, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakulaan. At ako'y manunuya pagka inyong takot ay dumarating. Tingnan niya po, no? Tumatawag, mapapansin mo dito, Brother Orly, ang unang tumawag yung Panginoon. Opo. Tumawag siya, tumatawag po siya, walang makinig eh. Opo. Diba po, ang tumatawag sa iyo, may ligka sa iyo, ayaw mong makinig. Opo. Baga sa boss, kung sa may-ari ng mga negosyo, pabrika, yung may-ari na yung lumalapit sa iyo, ayaw ka pang sumunod, ayaw ka pang talagang makinig. Parang ganun po nangyayari. Opo. Tumawag po yung Panginoon, walang makinig po, Brother Orly. Ang sabi po rito, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng mga kasakulaan. Ako'y manunaya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. Dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakulaan ay dumarating na parang ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Tingnan po, pag yung hirap at hapis dumating sa tao, kaninong tao? Yung ayaw pong makinig. Ayaw pong makinig sa Panginoon, ayaw ng kanyang payo eh. Tumawag yung Panginoon, walang makinig. Ayun, yung tao po, tatawag sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi ako sasagot. Ano po? Kailan siya hindi sasagot, Brother Orly? Kapag dumating po sa tao yung hirap at hapis. Ano po? Yung bagyo malakas yan, di ba po? Yung ipo-ipo, alam mo nyo ba yung ipo-ipo, Brad? Opo. Yung paikot-ikot, pabalik-balik na lang po yung Opo. Nakita ko po yung kanina sa Brad, nakapost na kailan lang po yata nangyari yung maraming winasak, yung ipo-ipo na may diba bagyo. Yung ipo-ipo, paikot-ikot po, Brad. Opo. Kailan po hindi sasagot yung Panginoon pagka dumating po yung hirap at tapos ng tao? Sinong tao? Tanong, Brad, sinong tao? Yung mga ayaw makinig sa kanya. Ano po? Ayaw kayong makinig, di ba po? Tutuloy ko po. Sige po. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin. 28. Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap. Ngunit hindi nila ako masusumpungan. Hindi na po, no? Opo. Tawag ka ng tawag sa Panginoon, hindi siya sasagot. Brad, kaya ngayon, hirap at hapis, marami na po, di ba? Opo. Dumadaing sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ako sasagot. Opo. Ano po? Kaya hindi pwede magmalaki ng tao sa Panginoon. Hindi tayo pwede magmalaki. Tuloy ko po. Sapagkat kanila ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon,
payo sila ng aking payo, kanilang inamak ang aking buong pagsaway, kaya't sila'y magsisikain ng buwan ng kanilang sariling lakad at bububutong ng kanilang sariling mga kagagawan, kapagkat papatayin sila ng pagkalipod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ang sisira sa kanila. Tingnan niyo po, Brother Romeo. Pero mo, andun ka sa hirap at tapis, tatawag ka sa Panginoon. Yung Panginoon hindi sasagot. Ano po, bakit hindi sasagot? Kasi tumawag yung Panginoon, hindi kayo nakinig. Wala pa sakuna. Wala pang dumarating na palo. Opo, yung tanong, yung nakikinig ba sa Panginoon, ano mangyayari? Tuloy ko po, Brad. 33, kayo na po bumasa. Ako po, 33. Ah, Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. nakikinig sa akin Opo. ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Meron bang nakikinig sa Panginoon? Merong hindi nakikinig. Meron Kung hindi po nakikinig. nakikinig, ano po, pag yung hirap at hapit dumating sa mga taong hindi nakikinig sa Panginoon, hindi sasagot yung Panginoon eh. Hindi po siya sasagot. Pero yung nakikinig sa Kanya, ang sabi, umit ang nakikinig sa akin, hindi po sa amin, Brother Orlia, Opo. hindi po dun sa babaeng tinatawagan po nila. Hindi po sa mga santo-santo. Nakatandaan niyo po ba? Yung iba tumatawag po sa santo-santo eh. Hindi po sinabing sa amin. Opo. Ang nakikinig sa akin, isa lang yun, Opo. ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot. Kaya yung pagkatakot po sa Panginoon, napakalagot ng galaw. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yan po, Brother Oleg, God bless po. Kapalain po rin. God bless At po, yan po may kapatid. babago. Tayo nga po ay nararapat na tumalima sa salita ng ating Panginoon. Kasi nga po, gaya ng binasa po natin ang ating kapatid na ang Panginoon ay tumatawag. Ang Panginoon ay nagsasalita na makinig kayo sa aking saway. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi sila nakinig eh. Yung mga hindi nakinig, pag ang kanilang hapis ay dumarating, ang mga hirap at hapis, no, ang mga sakuna ay dumarating sa kanilang buhay, doon sila tatawag sa Diyos. Kaso huli na, sabi ng Diyos, nung kayo'y masagana, nung maayos pa ang inyong buhay, tumatawag ako, wala kayong pakialam. Parang ngayon lang yan, sa panahon natin. Brad, makinig ka ng Bible study. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Wala akong panahon dyan, Brad. Tapos nandun, nagtutumpukan sa inuman, sa lasingan, sa videoke, doon, nagtutumpukan. Ngayon, pag dumating yung kasakunaan, dumating yung sakuna, nang sabi rito na kapag ang takot at ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, yan, sa talatang 27, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, yan, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin. Doon lang nila maalala, Diyos, itika, si Lord. Ang iba hindi talaga naalala yung tunay na Diyos sa langit eh. Ang naalala si Mama Mary. Itika, si Mama Mary, iligtas ko. Sipin mo. Kung talagang Diyos yan, bakit yan ang ililigtas mo? Panahon na ng sakuna, mamamatay ka na lang, ililigtas mo pa yan. Hayaan mo yan, bato yan, kahoy lang yan eh. Yung buhay mo mahalaga kaysa sa bato. Ano po? Pero dito, sa mga taong hindi nakinig sa saway ng Panginoon, hindi nakinig sa kanyang mga salita, pag dumarating ang kanilang sakuna, ang kanilang kahapisan, tatawag sila sa Diyos, hindi siya makikinig. Ano po? Kaya nga po doon sa ating unang binasa kanina, kung tayo ay nagpapakilalang kay Kristo, ano po? Sa panahon natin ngayon, ang ating buhay nasa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po sa biyaya ni kung sino-sinong mga mama kung ano-ano may yung birthday ninyo na yan. Ano po? Ay nako po. Yan po ang nagdadala ng salot mga kababayan.
Yung mga pagsamba na yan, sa mga rebulto na yan, sa mga Diyos-Diyosan na yan po ang nagdadala ng salot. Tandaan nyo po yan. Dahil ang Diyos ay mapanibughuin. Kahit naman po ikaw halimbawa may asawa ka, nasa harap mo yung asawa mo, tapos ikikis mo yung litrato ni ganito, ibang tao. Matutuwa ba yun? Hindi po ba? Ganun lang po yan Ang Diyos ay, bakit mo siya ikukumpara sa isang larawan ng tao? Hindi naman sa tao. Espiritu po ang Diyos Bakit ihahambing mo siya sa larawan ng tao? Tapos hihimod-himuran mo pa. Hihimas-himasin mo. Tapos hindi lang nang ikaw ang humihimas doon. Ang dami nang humihimas doon. Meron doon nanlilimahi, dumihimas. Sinisingahan yung panyo niya, ihihimas niya doon sa ribul. Tapos ikaw naman, social ka pa, himas-himas ka rin doon. Ay, naku, lalo pa ako magkakasakit ka doon. Ano po? Ang Panginoon ay tumatawag. Makinig kayo sa aking saway. Ito ba? Ang sabi niya, kapag dumarating sa inyo sabi niya dito sa talatang 23, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Hindi sinabing, narito, ibubuhos ko sa inyo ang aking mga ribulto. Wala pong ganun Ang ibubuhos po ng Diyos, ang kanyang espiritu. Hindi po yung sinasabi ninyong mga ribulto ninyo. Hindi yun ang ibubuhos ng Diyos. Kasi pag nabagsak ang kanyang bato na yan, patay ka dyan. Kaya ang ibubuhos ng Diyos sa tao, yung espiritu niya. Para ano po? Kasi ang espiritu, yun po yung gagabay sa tao sa lahat ng mga sinasabi ng Panginoon upang ating maingatan yung kanyang utos. Kaya nga po, kahit yung mga maraming tao ngayon, sinasabi nila, binabanggit nila na sumayin nyo, ganito, pakikipisan ng banal na espiritu, yung mga ganyan. Ano po? Pero, hindi naman nananahan sa aral ng Panginoon. Hindi nananahan sa aral ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, malibang kayo'y manatili sa akin, wala kayong magagawa. Wala po tayong magagawa, mga kapatid, mga minamahal. Wala po. Wala po tayong magagawa pag tayo hiwalay kay Kristo. Ang ating pinanghahawakan yung ating kinagisnan, ganitong kung ano yung kinagisnan, dito na ako pinanganak, dito ako tumanda, dito na rin ako mamamatay. Talagang mamamatay ka po dyan. Ano po? Wala namang pong tao na hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi ka mamamatay. Mamamatay po talaga tao. Kaya lang, huwag na po nating hintayin na mamatay tayo sa kamalian. Ano po? Sabi nga doon sa mamatay o sa mabuhay man, tayo sa Panginoon. Ano po? Mga kapatid, Brother Ray? Apo, yung nga po yung mga nakagisnan po natin paniniwala. Hanggang ngayon po, pinangahawakan pa rin po ng marami. Alam niyo po, Brother Rory, dito sa Gawa 17:24, ano pa? Napagod kita po. Ang sabi po rito, Brother Rory, basahin ko po. Opo. Aklat po ng mga gawa, kabanatang 17, talagang 2 atal. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto ay palibhas sa Panginoon ng langit at lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng singa at lahat ng mga bagay. Kaya dito, Brother Orly, ang Diyos po hindi po siya, para pang nangangailangan siya ng paglilingkod na ginagawa po ng tao na gagawa po ng rebulto, mga larawan. Ang Diyos, ang sabi ay siya yung gumawa ng sanglibutan. Hindi tumatahan sa mga ginawang templo ng kamay ng tao. Tuloy ko po. Sige po.
27, upang kanilang hanapin ng Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po yung Diyos, Brother Orlean. Hindi malayo sa bawat isa sa atin. Yung iba naman, meron po silang nilalako na o prosesyon, di ba po? Kandila, di ba po? ang sabi, ang Diyos ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Ang ka ba dito sa mundo na lugar? Yeah. Ibig sabihin, kahit saan ka, hindi malayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Opo. Malina po yun eh. Hindi malayo eh. Tuloy ko po. Sabi po rito, tuloy ko po 28, 28. sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay. Tingnan niyo po, no? Sa Diyos po tayo nabubuhay. At nagsisikilos at mayroon tayong pagkataon na naman na sinabi na ilan sa inyong mga sariling mana. Sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Yung mga tayo may lahi ng Diyos ay hindi nararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilat, at bato na inukit ng kabiyasan at katalinuhan ng tao. Mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos na dapat ngayon pinag-uutos na sa mga tao yung mga sisi silang lahat sa lahat ng dapat. Pakiulit nga po, Brother Orly, at medyo 29 po. Sabi rito, sapagkat sa Kanya kay tayo'y nangabubuhay at nangagsisikilos. At mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Yan. Maraming tao ako'y anak ni Yahweh, ganito. Ako'y anak ni ganyan. Ako'y anak ni Lord, ganyan. Pero pagka nakikita mo naman ay may nakasabit sa liig, ha? Yung maliit na yung ano ba yun? Yung ninyo-ninyuhan, ha? O saka yung amin-aminan ba yun? Ay, mga ganyan-ganyan, mga nakasabit. Ha? Lahi ka ng Diyos. Pero ang pagkakilala mo sa Diyos, isang maliit na bata. Ha? Ang sabi rito, yamang tayo nga'y, yan, lahi ng Diyos. Ayun, kung kinikilala natin na tayo ay lahi ng Diyos, anong dapat natin gawin? Gagawa ba tayo ng larawan ng tao, tapos himud-himura natin yan sa Quiapo? Eto, ganito po ang sabi. Ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pila, unang bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayan. Kasi nga po, kasi kahit pa yung rebulto mo, mahal, sobrang mahal na rebulto yan. Kahit pa raw yan ay ginto, inukit pa sa ginto yan. Walang kabuluhan sa Diyos yan. Sabi, walang kwenta yan sa Diyos. Hindi kasi, ito pinakamahal na rebulto to eh. Ha? Kung bibili nitong rebulto natin, billion, talagang yayaman ka rito, $1 billion ang halaga nito. May kabuluhan ba sa Diyos yan? Wala. Kasi sabi ng Panginoon, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi na marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pila, unang bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayan. Yung mga rebulto na yan sino bang umukit niyan? Galing daw yan sa katalinuhan ng tao Ha? Kabihasnan, ibig sabihin talagang magaling ang kamay. Ha? Bihasa sa pag-ukit yung kamay. At matalino. Ha? Napakaganda nung kinalalabasan ng kanyang inukit. Pero sabi ng salita ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay ganon. Ha? Huwag daw nating isipin. Kung inaari natin na tayo ay lahi ng Diyos, tayo anak ng Diyos, huwag nating isipin na siya ay katulad ng mga inukit na yan.
Wala pong kabuluhan yan, mga kababayan. Kahihimas nyo dyan, virus pa ang makukuha ninyo. Ha? Himas tayo ng himas dyan, may mga nanglilimahe, dumihimas dyan. Sisinga sa kanyo. Tapos ipupunas dun sa negrong nasa Quiapo. Tapos, yung susunod naman, yung doon niya. Hihimas din siya doon. Nako po. Ha? Hindi ka gagaling. Lalo kang mamamatay dyan. Dahil wala pong kabuluhan yan, mga kababayan. Ang sabi ng nakasulat dito sa Aklat ng Gawa, kung tayo iniisip natin, tayo tinatanggap natin, o ipinahayag natin, anak tayo ng Diyos, huwag daw nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad nun, yung mga inukit ng mga matatalino, mga bihasang mga mang-uukit. Ha? Huwag daw nating isipin na ganyan ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Siya yung nagbibigay buhay. Eh bakit gagawa ka naman ng Diyos na walang buhay? Ha? Eh ang Diyos yung nagbigay ng buhay sa'yo, pagkatapos gagawa ka ng Diyos na walang hininga, walang buhay? Naku po. Ha? Subukan mo nga, pagka nga may sunog eh. Yan pa ang una niyo yung tinatakbo eh. Ha? Buhat-buhat ninyo yung ano na yun. Ha? May sunog. Ha? Iuna niya itakbo yung kanyang mahal na ano. Kasi mahal daw ginto. Wala pong kabuluhan yan, mga kababayan. Nasabi po sa 30, Brad? 30. Sa 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon, pinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dapat. Yun. Kahangalan po, Brad. Kahangalan pala yan, mga kababayan. Yung paghilog ninyo dyan sa yung himas-himas na yan. Naku po. Yan po yung kahangalan. Kahangalan po yan. Hindi po ba? Isipin mo naman, yung isa, siningahan yung panyo. Tapos ipupunas doon sa negrong Jesus dyan sa Quiapo. Pagkatapos ikaw naman na social, pa doon na Junya ka pa, tapos hihimas ka rin doon. Nako po. Yan ay pag-uwi ng bahay, Brother Orly, pupunas sa mga anak. Oo, hindi lalong nagkahawa-hawa na ang sakit. Tapos magugulat ka, bakit nagkalagnat yung baby mo? Ay, naku po, mga kababayan. Sasabihin mo, nagkalagnat yung baby ko. Ha? Ano, hindi magkalagnat, hinimas-himas mo doon. Ano po? Brother Ray. Opo, yun po. Kaya nga po na dapat po na magising po yung tao. Ang Diyos po ay, sabi nga ang Diyos ay may galit sa masama araw-araw. Nakalagay po doon sa awit po yung brother. Ang Diyos ay may galit sa masama araw-araw. Sa masama siya may galit, hindi sa lahat po ng tao. Opo, Sa masama po, galit po siya yung Panginoon. Pero yung taong hindi naman po gumagawa ng, hindi po galit yung Diyos lang. Kaya, ang sabi po dito mangagsisi po sa lahat ng dako. Ang Diyos po, Brad, ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Amen. Kahit nasaan ka. Opo. Kahit nasaan po yung tao. Andun yung Diyos. Opo. Magtako ka nga pati nga yung ginagawa mong tako alam ng Diyos. Yung nasa isip po ng tao, alam po ng Diyos. Opo. Kaya mahalaga po pakumbabala lang po yung tao. Kung ano yung mali, kung ano na po yung mali, tanggapin po natin yung tama. Yung tama naman po nasa Biblia po yung salita. So yun lang po yung tama. Yung tao po nagkakamali po yung tao. Pero yung Diyos hindi po pwede magkamali. Sigurado po yung Diyos. Yung salita po ng Diyos, sigurado. Sure yung 100% tama. Kaya Brother Orly, God bless po. Meron pa po, Brother Ray. Meron pa po kayo dadagdag. Opo, muli po mga kababayan, mga minamahal, mga kapatid. Muli po kami nagpapaalala sa inyo. Kami po ay kabahagi ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Hindi po kami remnant, ano po. Ulitin ko po, hindi po kami remnant. Ibig po kasing sabihin ng remnant, mga kapatid, ay nalabi. O siyang naiwan, natira. Natira.
Sila na lang yung natira, wala nang iba. Parang lumalabas sa kung paniniwala na remnant ka. Ha? Bakit ka pa naghihikayat? Bakit ka nagtuturo pa dyan sa Facebook, sa live, na sila'y makinig ng salita ng Diyos? Eh, remnant ka na eh. Ha, ikaw na nga lang yung natira, remnant ka. Bakit ka maghihikayat? Ha? Ano po bang pinapalabas mo? Huh? Ang sabi ng Panginoon dito, may babasahin lang po ako dito sa Aklat ng Gawa, 2:39. Ano po? Tingnan nyo po wala pong itinuro ang Panginoong Kristo na remnant. No? Walang pong sinabi ang Diyos na remnant. Ha? Sabi rito, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Yan. Sipin mo naman yung ilalagay mo si Giselis tapos lalagay mo ng remnant. Naku po. Pagkatapos nangangaral ka pa, remnant na nga kayo. Kayo na lang, huwag na kayo maghikayat pa ng iba. Gusto nyo pang iligaw ang mga tao sa kalukuhang aral ninyo eh. Ha? Remnant kayo. Yan sabi nga, maging ilan man ang tawagin ng Diyos. So, talagang tatawag ang Diyos eh. Kasi ang sabi pa nga niya sa Timoteo, na siyang may ibig na lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Itutulad ko lang pong nasabi ko kagabi eh. Marami, gusto ng Diyos maraming maligtas. Hindi po nakasulat po talaga na kung hanggat maaari lahat ng tao maligtas. Kaya nga lang po, marami po talagang mapapahamak eh. Kasi marami pong mga tao ayaw sumunod kay Kristo. Ano po? Kaya paalala po muna, muli po kami nagpapaalala. Ano po? Kami po ay kabahagi ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Hindi po kami remnant. Yan. Kaya po kami ay nagbabahagi ng salita ng Diyos kasi utos po ng Panginoong Kristo na gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yan. Na sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Na nasasabing remnant? Hindi. Ituro sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos po sa inyo. Yan. Yan po ang sabi ng Panginoon Kristo eh. Hindi po niya itinuro na ang church ninyo ay tawagin ninyong remnant kasi yan na lang yung huli. Wala nang susunod. Naku po, mga kababayan. Dahil sa pagmamarunong, pagmamalaki, nagmamataas sa sarili, kaya ganyan po ang nangyayari sa mga tao. Pag ikay palalo, mapagmataas, o hindi ka gagabayan ng Diyos sa dapat mong gawin. Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat gawin? At ano ang mali? God bless you po sa inyong lahat, mga kababayan. Mahabag nawa ang Diyos. Brother Ray. Kaya po mga minamahal mga kababayan, patuloy po tayong bigyan po natin ng oras at panahon na makapakinig po na sa salita po ng Diyos. Yan po yung napakahalaga. Kami po ay gabi-gabi po na nagpapayag po ng salita ng Panginoon. Nag-uumpisa po kami alas 9 po ng gabi. Gabi-gabi po yan. Sa tulong po niyaya po ng Panginoon. Tulungan po kami, sabayan po kami ng Panginoon. At bigyan niya po kami ng kalakasan, katapangan na maipahagi po namin yung mabuting balita na salitang katotohanan na nakalagay. Sa inyo po, naway, kayo rin po na ingatan po ng Panginoon. Ilayo po tayo ng Panginoon sa lahat ng Panginoon. Tulungan po tayo ng Panginoon. Mahabag po na maabot ng Panginoon sa lahat po ng mga tao, mga naghihirap po, mga dumaranas ng kahirapan po, marami, mga dahil napakahirap na po ng buhay. Pero pakatandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, ang nakikinig sa akin ay tatahang iwasay at tatahimik na walang takot na kasamaan. Yan po yung nakalagay sa aklat po ng mga kawikaan, kabanatang 1, talatang 33.
nakikinig. Kaya huwag po tayo matakot kung nakikinig po tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa mga bagay na nangyayari ng kasamaan. Kaya, hindi po sa inyo pong lahat, Brother Ibarito. God bless po naman. So, ako po si Brother Orly sa patuloy na nagpapanyaya sa inyong lahat sa amin pong ginagawang paglilingkod. Nawa po patuloy po tayo makinig ng salita ng Diyos. Nawa patuloy tayong bigyan ng kalusugan, na kalakasan at kahabagan ng Panginoon ang mga may sakit sa inyo. Salamat sa lahat ng mga nakikinig. Nawa po ay dinggin ng Diyos ang inyong mga hiling, sa mga nais sumunod sa kalooban ng Diyos at maganap ang kanyang kalooban. Nawa po ay tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin ang buong katotohanan. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Okay po, God bless po. Hanggang dito na lang po. Inyo pong lahat.